Pagkatapos mismo ng kanilang malupit na labanang tiebreaker sa loob ng Wild Dungeon, ang nagwaging si Chen ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang sugatang karibal na si Gang Ting. Kalmado niya itong sinabihan na patay na ang Dungeon Overlord at malinis na ang labasan, habang pinasisigla itong kumapit muna hanggang sa dumating ang rescue team. Nagbigay ng pangako si Gang Ting na sinasabi kay Chen na sa sandaling makalabas sila, sasabihin niya sa lahat ang katotohanan, na si Chen ang nagligtas sa kanilang mga buhay. Gayunpaman, walang oras para magdiwang. Biglang kumatag ang mga pandaman ni Chen, at sa pamamagitan ng kanyang mental link sa kanyang beast na si Leo, nakakita siya ng isang nakatatakot na tanawin, ang mersenaryong si Blackie ay papalapit na sa kanyang kapatid na si Sion. Dahil napagtantong nasa panganib ito, mabilis na ini-activate ni Chen ang kanyang Stellar Tamer skill na Stellar Warp. Ginamit niya ang kanyang mental na lakas upang mag-teleport at agad na maglaho mula sa kuweba, na nag-iwan kay Gang Ting na nakatitig sa bakanteng espasyo dahil sa matinding gulat. Napagtanto niya na si Chen ay hindi lang basta isang dual-class user, kundi aktwal na gumagamit ng maraming class ng sabay-sabay, na nagpapitaka sa kanya kung gaano pa karaming mga lihim ang itinago ng kanyang karibal. Hindi nagtagal, ang mabibigat na yabag ng paa ay umalangaw sa tunnel. Habang si Direktor Gang Zuan ay biglang pumasok sa kuweba kasama ang mga emergency medic, pabalisa na inuutusan silang iligtas ang mga estudyante. Ang rescue team ay mabilis na sumugod sa crater upang marating si Gang Ting. Habang gumagamit sila ng healing magic upang patigilan ang kanyang malalang pagdurugo, lumapit si Gang Zuan upang suriin ang kanyang kalagayan. Habang nakatitig sa kanyang malubhang sugatang estudyante, napansin ni Gang Zuan habang may pawi sa kanyang noo na ang dungeon boss ay may nakatatakot na B-rank na lakas, at sinabi kay Gang Ting na ang mabuhay sa isang laban kasama ang ganoong halimaw ay isang ganap na himala. Samantala, ang ibang mga medic ay umaasikaso sa mga nakaligtas, na kinukumpirmang si Sato Oda ay stable na at nalinis na mula sa lason. Bagaman ligtas, ang isang na-traumang junkie ay masakit ang ulo at walang memorya sa mga nangyari. Napansin ni Gang Zuan na nawawala si Chen. Nang walang nakitang palatandaan ang mga search team, ipinalagay ng direktor na natakot ang bata at tumakbo palayo, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na galugarin ang buong lugar. Galit na galit, isinisi ni Gang Zuan ang buong sakuna sa kawalan ng kakayahan ng inspection agency. May galit niyang idineklara na ang mga sugat ni Gang Ting ay kasalanan nila, at nangakong ipapasesant ang bawat inspektor sa sandaling makabalik sila. Sa kabilang banda, ang matalinong ama ni Gang Ting na si Gang Lin ay tumingin sa madugong eksena at napangisi. Agad siyang nagsimulang bumuo ng isang pekeng kwento, na inilalarawan ang kaganapan bilang isang trag-ikong pag-atake ng mga beast na hindi kayang hawakan ng mga examiner. Plano ni Gang Lin na sabihin sa mundo na ang kanyang bayaning anak ang humakbang upang iligtas ang lahat ng ang buong pag-asa ay nawala na. Dahil nakakaramdam ng pagkakasala sa ninakaw na karangalang ito, sinubukan ni Gang Ting na magsalita at umamin na si Chen ang aktwal na pumatay sa boss. Gayunpaman, agad siyang pinutol ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpiga sa kanyang bagong bindang sugat sa balikat, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Bamulong ito ng isang banta, sinasabi kay Gang Ting na siya ang kukuha ng kredito, habang ang mga kalapit na saksi ay nanatiling tahimik dahil sa takot. At ang guildmaster ay nagtataka sa kanyang nakikita. Malamig niyang inutusan ang kanyang anak na mag-ayos, na isinasaad na. Ang seremonya ng pagtatapos bukas ang lugar kung saan si Gang Ting ay tatayo sa ilalim ng spotlight bilang pinakadakilang bayani ng paaralan. Kinagabihan sa kanilang inuupahang apartment, ang kapaligiran ay mas masaya. Sa harap ng isang mainit na pagkain, masayang binati ni Ana Zhu si Sion dahil sa pagpasa nito sa exam at pagkakapasok sa prestihiyosong Central International Academy of Arts. Masayang masaya si Ana Zhu para sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, habang nagbubunyi na sa wakas ay hinahabol na ni Sion ang kanyang mga pangarap at patungo na sa pagiging isang world-class na pintor. Samantala, casual na umiinom si Chen ng kanyang soda na may kalmado at walang emosyong ekspresyon. Napansin ang kanyang kawalan ng pananabik, nagtatampong nagtanong si Sion kung bakit mukha siyang nababato, na tila alam na niya na papasa ito. Mabilis nang umiti si Chen at tiniyak sa kanya na tunay siyang masaya para rito, kahit na sa katotohanan, naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, natanggap nito ang kanyang acceptance letter sa mismong araw na ito.
Inamin ni Anna Zhu na labis siyang naiinggit dahil ang mag-aral sa elite na lungsod ng Sunhaven ay isang bihirang pagkakataon na mapapangarap lamang ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, nag-aalala si Siyun sa tindi ng layo ng Sunhaven at sa mataas na halaga ng pamumuhay doon. Nang makita siyang nag-aalinlangan, sumingit si Chen at sinabihan siyang ganap na kalimutan ang tungkol sa pera o anumang iba pang alalahanin. Ipinatong ang kanyang bote ng soda sa lamesa, kalmado niyang inanunsyo na sa sandaling makapagtapos siya, magtatrabaho siya sa Sunhaven, mismo sa tabi niya. Ang balitang ito ay ganap na nagpagulat sa dalawang babae. Napatalon sila, at pilit na inaalam kung paano siya nakuha ng isang guild sa Sunhaven, dahil ang mga elite na grupong iyon ay kumukuha lamang ng pinakamagagaling. Masaya sa balita, nagbunyi si Siyun dahil maaari silang lumipat sa Sunhaven ng magkasama habang si Anna Zhu naman ay nagrereklamo sa kanyang inggit, na nagbibiro na kailangan niyang mag-aral ng mabuti upang makasali rin sa elite na lungsod ng Sunhaven. Habang pinapanood ang kanyang kapatid na nagdiriwang, ngumiti ng may init si Chen at gumawa ng isang tahimik na pangako na, sa buhay na ito, hinding-hindi na nito kakailanganing isakripisyo ang kanyang mga pangarap para sa kahit kanino muli. Kinalunan ng gabing iyon, naligo ng tahimik si Chen upang hugasan ang pagod sa buong araw. Iniisip niya ang kanyang mga tagumpay, wala na ang mga stalker ng kanyang kapatid, at na nakasasawang graduation exam ay sa wakas ay natapos na. Ang pinakamaganda sa lahat, ang kanyang lihim na kasunduan kay Gang Ting ay gumagana ng perpekto. Sa pagpapahintulot sa kanyang karibal na kumuha ng kredito, matatanggap ni Chen ang $1,000,000 na premyo bukas, na siyang eksaktong kailangan niya upang mabayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Habang nagpapahinga sa kanyang silid, alam niyang hindi pa siya maaaring maging kampante. Iniisip niya si Demon King na si Wrath, na napagtatantong kung ang Overlord ay nasil sa pagpasok sa mundo ng tao, ang timeline ay ganap nang nagbago. Ang kanyang orihinal na 3 taong timeline bago ang Apocalypse ay napakahirap ng tiyakin ngayon. Kung alam lang niya kung nasaan ang Silk, siya mismo ang wawasak nito upang tapusin ng maaga ang banta, kaya ang paghahanap kay Wrath ang kanyang nangungunang prioridad upang mabilis siyang makarating sa Sunhaven. Ngunit bago labanan ng isang Demon King, alam ni Chen na kailangan niya ng isang malakas na kakampi na maaari niyang pagkatiwalaan. Sa kabutihang palad, ang seremonya ng pagtatapos bukas ay ang perpektong lugar upang simulan ito. Samantala, sa isang tahimik na tea room, nakipagkita ang Student Council Vice President na si Ling Yu kay Carl Cavendish, ang Vice Chairman ng World Guild Alliance. Iniulat niya na isang mapanganib na rogue awakener na tinatawag na The Glutton ang nakita sa Everfield County, na agad naman kumuha sa interes ni Carl. Ipinaliwanag ni Ling Yu na nagmamadali siyang pumunta sa eksena ngunit nakitang malinis na ang mga security camera. Ang tanging mga pahiwatig na naiwan ay mga sariwang mantsa ng dugo at mga marka ng kalmo sa lupa, na tumutugma sa karaniwang gawain ng mamamatay tao na pagwasak at paglamon sa mga biktima. Partikular nitong tina-target ang mga elite na awakener na may pambihira at malalakas na kakayahan, at ang ranggo ng mga biktima ay tumataas sa bawat atake. Nangangahulugan ito na ninanakaw ng mamamatay tao ang kanilang lakas at mabilis na nag-i-evolve sa pamamagitan ng paglamon sa mga lalong mas malalakas na target. Nagbabala si Ling Yu na ang Glutton ay hindi kailanman tumitigil kapag nag-target na ito ng isang lugar, at nararamdaman niyang may isa pang atake na darating. Napangisi na lamang si Carl, at nahanap na kawili-wili ang timing ng pagdating ng halimaw. Habang ipinapadulas ang isang bagong file sa ibabaw ng lamesa, idinagdag ni Ling Yu na ang pinakabagong atake ng Glutton ay naganap sa isang eskinita sa loob ng isang mababang kita na neighborhood ng mga pabahay. Kahanga-hanga, ang eksaktong lokasyon ng pagpatay ay mas mababa sa 100 metro ang layo mula sa apartment ni Chen. Bagaman wala silang mga larawan ng Glutton, napansin ni Ling Yu na ang lakas ni Chen ay lumalago sa isang hindi kapani-paniwalang mabilis na antas. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, napangisi si Carl, at ipinahiwatig na ang naglalaman ng lakas na Glutton ay walang iba kundi si Chen mismo.